Message na tatalakayin natin this morning is about being called to be a priest. And being a priest for the Lord ay ito isang uri ng pribilehiyo. Reading from Exodus 19 verse 6. And you will be my kingdom of priests, my holy nation. This is a message you must give to the people of Israel. So Moses returned from the mountain and called together the elders of the people and told them everything the Lord had commanded him. Panginoon Diyos, salamat sa mga paalala, salamat sa pag-ibig. Hindi po namin deserve. Still, kami linulubayan. Pag-ibig mo, Lord, ang kumukulit sa amin, balik at bumalik sa iyo. Pag-ibig mo, Lord, ang tumutulog sa amin na maging matibay alang-alang sa mga mahihina. Dalayan ko, Lord, na through this message, sa pamamagitan ng servant mo, tayo ngayon sa harapan ng mga hugasan mo ng dugo, ay ma-enlighten nila, ma-enlighten po sila sa pinaka-importanting tungkulin na dapat ng gampanan. I pray, Lord God, na to activate pagiging priest mo sa amin, to activate ang pagiging anointed servant mo, pastors, teachers of the word, at maging compassionate. Dahil sa mga mahina, Lord, at marurupok. God, minister to us, Lord, also through your angels and through your spirit. Tanggapin mo kami as we repent of our sins. Dalayan ko magkaroon po ng mga miracles, maka-healing, forgiveness, Lord, even doon sa mga makakapanood nito sa digital platform later this afternoon. So, ang aking samot panalangin, in Jesus' name, lahat magsang amen. At pwede na po kayo mo po. Unang-una, ang mga Israelitas ay tinuring ng ating Pangdiyos as a napakahalagang possession niya. And we can say a treasured, o precious na possession ng ating Panginoon. Kaya reading from Amos 3 verse 2, sabi ng ating Pangdiyos sa pamamagitan ng propeta Amos, from among all the families on the earth, I have been intimate with you alone. That is why I must punish you for all your sins. Ibig sabihin, although lahat ng tao, lahat ng bansa ay galing sa ating Pangdiyos, and dapat lamang maging accountable sila at may panalagutan sa ating Panginoon. Eh, siya nga lumikha, di po ba? Pero pagdating sa
uri ng relationship between God and Israel, naiiba ang bansang Israel. Bakit? Kasi bansang Israel, ang Pangdiyos ay tagapagligtas ng ating Pangdiyos o ng bansang Israel. Kaya makikita natin, since very unique ang uri ng relationship ng Diyos at ng Israel, kukumpara natin sa ibang bansa at ibang lahi, ito ay isang uri ng anino, yung uri ng relationship between God and Israel. Ito ay uri ng anino ng relasyon na meron ang Diyos sa kanyang iglesia o ang body ating Panginoon Diyos. Reading from 1 Corinthians 3:16, sabi diyan, "Don't you realize that all of you together are temple of God and that the Spirit of God lives in you?" So dito binibigyan ng diin, lalo ang unawa natin supposed to be, na kaya ka naiiba compared sa ibang tao, sa neighbor, sa school, sa family, sa work, it is because tayo mga manampalataya ay tahanan ng banal na Espiritu. Kaya unique. Although maraming tao tumatawag sa ating Panginoon Diyos, pero iba ang relationship ng Diyos at ang tingin niya sa mga anak, tinuring niyang anak. At ang tinuring anak ng Pangdiyos ay bahagi ng kanyang katawan. Kaya again, reading from 1 Corinthians 3:16, "Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you?" So bilang bahagi ng pagpili ng Diyos sa iyo at pagbuhos ng kanyang banal na Espiritu sa inyo, pagtawag ng Diyos sa inyo, unang-una, number 1, merong 3 bagay na gusto kong i-share sa inyo. Unang-una, we must be separated. Naiba ka eh. Naiiba ka eh. Meron kang banal na Espiritu. Iba ka sa kapitbahay mo, iba ka sa member, even sa loob ng member ng family mo, naiiba ka, lalo kung ikaw lang mananampalataya. And dahil naiiba ka, dahil nga sa kanyang pangalan na tinanggap mo, at yung banal na Espiritu na nasa iyo, so merong tinatawag na separation. So you must be separated mula sa iba. Hindi naman ibig sabihin hihiwalayan mo sila. Sabihin, ang lifestyle mo, iba sa lifestyle nila. So ang Israel bilang bahagi ng plano ng Diyos sa kanila, ay maipapansin natin sa pasimula pa lang ipalakita ng Lord kung anong uri ng relasyong gusto niya sa kanyang pinili. So for more than 400 years na natili na ang Israel ay sa Egypt, and dahil sila ay pinili ng ating Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Linabas sila sa Egypt at dadalhin sa lupang pangako. So doon pa lang makikita natin na isang Diyos sa bansang Israel na maiba. Maging bukod tangi, maging unique mula sa mga ibang lahi na linika rin ng ating Panginoon Diyos. Naiintindihan po ba natin? So gusto ng ating Panginoon na itong bansang Israel ay maging bansa ng mga banal or bansa ng mga saserdote o sa wikang English, Kingdom of Priests. Lahat magsabing Kingdom of Priests. So yun ang original plan ng Diyos sa Israel. At yan din ang original plan ng Diyos sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, which is His church. At kayo yon. Lahat magsabing ikaw yon. So ano ang pagkahulugan ng pagiging priest ni Lord o tinawag Lord? So unang-una, maging separated. Number 2, dapat compassionate ka. So bilang bahagi ng katawan ni Lord, bilang bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa iyo at naiiba ka,
dapat compassionate ka. Anong ibig sabihin ng compassionate? Maawain. Madali ka mabagbag. Dahil pag nakikita mong dahil sa hiwalay sila kay Lord, magulo. Isip nila, magulo ang buhay nila, walang kapayapaan. So, bilang bahagi ng lahi na privilege, ang ating pag-iisip, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, at kasama ni expectation natin, ay dapat align sa ating Panginoon Diyos. Hindi iba. So doon makikita kung talagang separated ka. Iba ang pagpaplano mo na, iba ang pagsasalita mo na, iba ang appreciation mo sa problemang dumarating. Basta na iba ka, iba rin expectation mo. Ika'y napupuno ng pag-asa dahil alam mo, totoo ang Diyos na tumawag sa iyo. Habang iba, kumbaga, bahala si Batman, ikaw, kapag may pinagdadaanan kang problema, alam mo, may maidudulot maganda ito. At the end, things will be better. Naniniwala ba kayo dyan? At hindi lamang yan, hindi lamang yung your ways, your plans, yung pag-iisip mo, ang mga salita mo, pati expectation ay align sa Lord, pati yung puso mo patungkol sa mga lumalayo kay Lord, mga ligaw pa, mga wala pa kay Lord, ay naiiba. Awang-awa ka sa kanila. Yung mga taong di priority si Lord, yung mga taong na-invest na sa panambahan o buo ang family sa loob ng panambahan, sa araw ng panambahan, ang tingin mo sa kanila para bang awang-awa ka. Hindi naiinggit, hindi naiinis, kundi naawa ka. Kasi alam mo na, kung anong dulo nun. Amen po ba? Pangatlo, bilang chosen one, iba yung trust mo, you trust God wholly. Buong-buo ang tiwala mo. So pagka buong-buo ang tiwala mo, ang meaning nun, you must be worry-free. Kaya nga ang Panginoon Diyos, ang sinumang napapagod, nabibigatan ng lupa, lumapit sa Kanya. Ayaw ni Lord na anxious ka. Ayaw ni Lord na nagwo-worry ka. Ang Bible, puno-puno ng example na hindi pinababay ang Panginoon Diyos ang mga anak niya. Inalintulad nga ito sa mga halaman. Kung ang mga halaman, binibihisan niya, ang ibon, walang bumabagsak na hindi niya alam ang mga anak niya. So ano yung tatlo bilang tinawag ni Lord? We must be separated, we must be compassionate, and we must trust God wholly. Ibig sabihin, dapat hindi ka balisahin. Hindi yun kunting problema. Mumbai na agad ang hanap mo, 5-6 na agad hanap mo. Para kang walang Lord. So makikita natin, may ibang, makikita mo talaga yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Anak ni Lord at yung anak-anakan lang. Sa pamamagitan ng tatlong yon. Ano yung tatlo again? Separated. Hindi yung linggo, banal na banal ka, paglabas ng simbahan, hindi makita, galing ba lang church to? Parang hindi. Parang hindi ko feel. Yun ang ibig sabihin separated. May naiibang amoy ka, may naiibang itsura ka, may ibang uri ng tunog nang gagaling sa'yo. Pero pagka sa church, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pagdabas mo, putot-putot kuntsinta na lumalabas sa bibig mo. So, hindi ka unique. Hindi ka talaga anak ni Lord. Anak-anakan ka lang siguro. So, what is to be privileged? Ibig sabihin niyan ay may peculiar benefit ang mga anak ni Lord. May peculiar benefit ang mga priests. Meron kang naiibang advantage at ibang uri ng favor that comes from God. So, anong title natin? Called to be a priest.
at may privilege. So anong ibig sabihin privilege? Meron kang peculiar benefit. Pagka sinabing peculiar benefit, yung benepisyo ng galing kay Lord ay para sa iyo lang, hindi binibigay sa iba. Merong naiibang pabor para sa iyo na hindi matatanggap ng iba at may ibang uri na advantage na meron ka na hindi mararanasan ng iba. So what does it mean to be a priest? Ano ba ang priest? Kung sa isip niyo, ang priest may puting damit, may malaking chain na may malaking cross, may alalay, may alalay. Pero hindi po talaga yun ang priest na tinutukoy sa Bible. So ito yung pag-aaralan natin. Ano ba talagang tungkulin ng priest? At bakit napaka-importante ang lahat ng manampalataya ay bumalik sa posisyon na yon. Although last Sunday, sa mentoring natin ng mga tatay, ang head of the family, talagang priest dapat yan. So siya parang head, wag natin aagawin yan. Ibigay natin yung honor na yan. At kayo mga tatay, talagang dapat balikan nyo na yan. Balikan nyo talaga yan. Kasi kung hindi nyo babalikan yan, sayang yung pribilehiyo as a priest. But in general, lahat talaga ng mga manampalataya dapat maging priest. Naintindihan nyo? So parang ganito kung yung tatay, parang siyang pinaka-head o yung papa ka. Kaya nga papa ang tawag sa'yo eh. Diba? Tapos, may mga priest sa ilalim niya. Then, lahat ng manampalataya yon. So, ibigay natin sa tatay yan. Huwag natin agawin yan. Pero lahat talaga naman, nagigets yun na ako, naintindihan na ninyo ako. Pero lahat talaga ng manampalataya supposed to be. At ito'y nagiging problema. Kristiyano sila, pero hindi na ginagampanan yung papel nila as a priest. So ano yun? Kaya pray ka lang pray, walang nangyayari. Solwin ka lang solwin, walang nangyayari sa sinosolwin mo. Why? Kasi nga, hindi mo ino-occupy ang right position mo as a priest. At yan ang uunawain natin ngayon. Kaya anong resulta? Kung may mahina, forever mahina siya, hindi makalapit sa Panginoon. Why? Walang priest na tumulong sa kanya. O perhaps siguro, alam mong priest ka, wala kang panahon na gampanan mo yung paging priest mo. Kasi pus ka aral, pus ka trabaho, at kung ano-ano. Kaya ang pamilya mo napapahamak na, kapitbahay mo, gustong iligtas si Lord, hindi maligtas-ligtas. Office mate mo na matagal nang gustong tulungan ni Lord, hindi matulungan dahil yung priest na andon, pero disabled. Ganon din sa school. Pursay awa, kawawa naman yun, nagpakamatay. Pus awa, broken family. Kaya ka nga naandyan eh. Para sagipin sila. Pero ang problema, naiintindihan mo ba? Na ikaw ay representative ng number 1 na priest. Mamaya, maintindihan pa natin lahat yan. So sabihan mo katabi mo, pari ka. Priest ka. So what is a priest? Unang-una, a priest is a go-between connecting people and God. Okay, nandiyan ba yan? Ayan. So, dinidefine natin yung ministry o trabaho ng pare o saserdote o mananampalataya. Totoong mananampalataya. Pangalawa, a priest speaks to people for God. So, ibig sabihin, bibig ka ng Diyos. Gets ninyo? Bibig ka ng Diyos. And He speaks to God for people. Ibig sabihin, ikaw representative ng tao naman sa Diyos. Kasi hindi sila makadirekta eh. In the Old Testament, o mga nakapagsabay sa pagbabasa ng Bible, sino lang nakakapasok sa dakong banal? Priest lamang.
So ano mang problema ng mga Israelite noon na ilalapit kay Lord sa pamamagitan ng priest? Okay, gets ninyo? Now, pagdating sa panahon ng church, makakalapit lamang ang tao sa pamamagitan ng priest. Kaya kung meron mang mabibigyan ng problema sa loob ng pamilya mo, at ikaw pa lamang ang priest dyan sa pamilya mo, walang mangyayari sa kanila not until lumapit ka kay Lord para sa kanila. So ano uli ang priest? A priest speaks to the people for God, and he speaks to God for people. He helps bring the two close together. So parang ganito yan. No? Pangatlo muna, the priest spoke to people the word of God, and he brought the offering of the people to God. So parang ganito rin. Kayong tatlo, Brad. Kayong tatlo. Parang ganito. Ito yung priest sa gitna. Ito si Jesus. Jesus pangalan niya. Kunwari ito yung God. Ito yung tao. Hindi, kung without priest, hindi makakatawid ang tao sa Diyos. Ganon din ang Diyos, hindi makakalapit sa tao. Kailangan ng Diyos ang representative. Gets ninyo? Naiintindihan nyo ba talaga? Kaya importante sa priest, hindi focus sa sarili. Kung nakita ng priest ang problema ng tao, nakita ng priest kung ano mabibigay ng tao, ng Diyos sa tao, dapat gagampanan niyang tungkulin. Kaya mangyayari, hahawakan niya ito, hahawakan niya ito para makapag-connect. Gets ninyo? Kunwari ito ay asawa mo. Kunwari ito ay anak mo. Kunwari ito yung pamilya mo. Kunwari ito yung classmate mo. Kunwari ito yung kapitbahay mo. Kunwari ito yung office mate mo. Kahit anong problema na ikita mo, kahit puros kaawa, that until tumayo ka sa gitna at gampanan mo yung tungkulin mo sa priest, wala yan. Puros ka lang awa. Wala kang gawa. Tandaan nyo, makakapag-connect lang ang tao kay Lord at mararamdaman ng tao ang mercy ni Lord pagka may priest. Nagaganap sa tungkulin niya. Can we say amen? At sa lahat ng tao sa buong mundo, although pare-pareho yung linika ng Pangdiyos, ang priest lang ang may ganong uri ng privilege na kaya niyang pagdapitin ang Diyos at ang tao. At ang privilege na yan para makapag-connect ang Diyos sa tao ay wala yan sa kapitbahay mo. Wala yan sa sino mang member ng family mo, lalo kung hindi sa malampalataya. But sa'yo lamang yan. Dahil those kind of privilege ay para lamang sa priest. Kaya kung ikaw ay so basic ka, kaya kung ikaw ay masyado kang self-centered, kung ikaw ay selfish ka at po sarili mo lang iniisip mo, mamamatay lang pamilya mo, pupunta sa impyerno, mamamatay lang asawa mo, pupunta sa impyerno, mamamatay lang lahat ng kasama mo sa school, pupunta sa impyerno, kahit puros ka iyak mo sa awa, kung ikaw ay hindi tatayo at gagampanan mo ang pagiging saserdote. Amen? Now, gusto ko pang maintindihan ito. Sinare ko ito sa mga tatay last Sunday. Sino ang na-deceive sa pagitan ni Adam at Eve? Si Eve, siya ang dadaya. Kala ni Eve, pwede siya maging katulad ng Diyos. Pero sino ang nag-disobey at nagkasala? Si Adan. Bakit? Kasi kay Adan binigay ang command. Now, nung parehas ay bumagsak, kinig ka ng mabuti, importante ito. Nung parehas lang bumagsak, sino ang hinanap ng Diyos? Si Eva ba o si Adan? Kaya laki ng panalagot ng mga tatay.
Kung wala sa church, ang asawa mo, anak mo, hindi silang hahanapin, Lord, ikaw. Bakit sila wala? At kung magpapatuloy silang ganon at walang ministry, walang connection kay Lord at pupunta sa impyerno, sinong hahanapin ng Panginoon Diyos? Tatay. Now, since lahat ng manampalataya ay priest din, maintindihan niyo mabuti ito. Pag may namatay sa kapitbahay mo, may namatay sa pamilya mo, may namatay sa school mo, may namatay sa family mo, na hindi nakakilala ng Lord, bagamat madalas kayo magkatabi, sinong hahanapin ni Lord? Kayo mga mananampalataya. Hello? Kayo. Bakit wala man lang naligtas sa pamilya mo, wala man lang naligtas sa school mo, wala man lang naligtas sa work mo, bagamat ikaw ay priest doon. Kalinagay ni Lord. Gets ninyo? Okay, palakpakan natin ang ating Panginoon. Many times we need a go-between. Someone to help two parties who are estranged from each other. Alam niyo ba ibig sabihin estranged? Di kilala, parang stranger. Ayan, stranger. Sino ka? From each other or who don't know each other to get together and communicate with each other. Kaya diyan papasok ang kahalagan ninyo, mga priests. Si Jesus Christ, tinawag siya ng Biblia as the great high priest. Amen? So sa pamamagitan ni Jesus Christ, nung ang Diyos ay nagkatawang tao, tinawag siyang Jesus Christ, siya ngayon ang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ang Diyos na hindi nakita. So meaning to say, Jesus is both God and man. He is 100% God. He took on the flesh and blood, the New Testament, and became 100% man. Kaya, may karapatan siyang maging pinakapuno nating priest. And gusto ko na yung maintindihan, since kayo ay tinawag ni Lord, at tapos ang pagiging tao niya, pero hindi pa siya tapos as a priest niya, still nag-i-intercede siya para sa atin, and since kayo ang nandito sa lupa, kayo ang representative niya. Gets niyo? Kayo ang representative niya. So you act, kumbaga, as an underling, tama ba English ko? Priest. Below Jesus Christ. So Jesus can, in a sense, take God by one hand and man by the other, and brings the two together. That's what He did at the cross, and that's what He continues to do as our intercessor in heaven. Jesus is the perfect great high priest. So, in-introduce dito na siya ang pinaka-high priest. Number 2. Kanina, pinaliwanag natin, dinefine natin kung anong trabaho ng priest. Number 2, Christians are priests. Lahat ng isinilang sa kaharian ng Pangdiyos ay priest. Lahat na naging born again, ayon sa sinabi sa John chapter 3, 3-6, ay tayo, lahat magsabing tayo ay priest. So sinasabi ng Diyos sa iyo, God is telling us today, I am making you a kingdom of priests. Now, meron bang biblical foundation yan? Ang sabi sa Revelations 5:10, you let them become kings and serve God as ano? As a priest. So kung merong kingdom, kailangan ng kingdom ng priest. Amen? At sino yung mga priest sa kingdom of God? Walang iba, kundi mananampalataya. And they will rule on earth. At ito yung sinulat ko kanina, no? Walang na-pause, pakinggan niyo lang mabuti. Alam ba ninyo, anumang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo ay actually pagpapractice at paghasa to become a responsible, accountable priest. O, ibig sabihin, leader ka ng cell group, leader ka ng satellite,
Ibig sabihin kapatid, kung anumang katungkulan na pinagkatiwala sa iyo dito sa church, hindi mo ba alam, sinasanay ka lang maging priest? Sinasanay ka lang kapatid to be a representative of Jesus Christ. Kaya ito yung sinulat ko, gusto kong sabihin sa inyo. Kaya huwag mong ayawan. Titigan mong katabi mo, baka mahilig umayaw yan. Ang pagiging leader. Huwag mong talikuran. At huwag mong tignan na asagabal yan. Hindi mo ang privilege mo kung ikaw maging priest. Kaya kung ano mang pinagkatiwala sa iyo, matuwa ka. Kasi tinutulungan ka na ng ating Pang Diyos at mahasa ka dyan. Naggampanan mo ang pagiging priest. Kasi marami kapatid, parang ang tingin nila sa katungkulan o leadership, pabigat, problema, dagdag trabaho. Hindi mo ba alam, sinasanay ka na. Pinapractice ka ng ating Pang Diyos. Kaya hindi mo dapat tatalikuran yan o looking at it as a sagabal o estorbo, papahirap. Dahil if hindi mo tatayuan yan, how can you be with and reign with Jesus forever? So, binubuksan nila ang kaisipan natin. At ito yung at ginawa namin ni Juday. Ang sabi sa Revelation 11:15, at the sound of the seventh trumpet, loud voices were heard in heaven. They said, now the kingdom of the world belongs to our Lord and to His chosen one. And He will rule forever and ever. Let's connect yung sinabi ko kanina. Tanda mo, priest ka. So, anumang katungkulan mo, music man, ministry, o anuman, sinasanay ka ni Lord. Bakit? Kasi isang araw, forever tayo kasama niya as a priest. So, paano kung hindi ka nasanay as a priest? Well, ayaw mo, napapagod ka, tinitignan mo mahirap, ang bigal ng representative, ang stricto ni pastor, ang daming rules and regulation. Ayaw mo magpadisiplina, paano ka maging priest? Paano mo matatanggap yung privilege, kapatid, ng pinakamagalang privilege, mailapit mo ang pamilya mo kay Lord. Malalapit mo ang classmate mo kay Lord. Malalapit mo yung mga tao dyan sa satellite mo, sa bahay mo kay Lord. Eh, ikaw ayaw ka ng ayaw. So, mawawala ng representative si Jesus Christ. Can you say amen? Naintindihan nyo ba? Sa Ephesians 3:12, sa Good News Translation, in union, lahat magsabing in union, yung pagkakaisa, in union with Christ and through our faith in Him, we have the boldness to go into God's presence with all confidence. Ito yung privilege. If you are going to act as a priest, alam mo, paglapit mo sa tao, kay Lord, para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa pamilya mo, para sa classmate mo, alam mo, pakikinggan ka ni Lord. Dahil ang pinakikinggan lang ni Lord ay sino? Priest lang. Ang makakalapit kay Lord ay sino lang? Priest lang. Ang pepedeng magmakaawa kay Lord para sa tao ay sino? Ang makakahingi ng blessing para sa tao ay sino lamang? Priest lamang. So nagtataka ka ba kung bakit parang wala si Lord sa pamilya namin? Parang walang blessing. Kasi walang tumatayong priest. Dahil yung mga priest na supposed to be, dahil kumilala na kay Lord, hindi ginagampanan yung trabaho. Pero doon sa mga nakasabay sa Bible reading, di ba may mga tao dyan, sila na nag-a-appoint ng priest at binabayaran na nila? Oh, di ba? O siguro ngayon, sa mga nakabasang Bible, nasasabayan niyo ako. So, ibig sabihin, alam nila importansya ng priest. Ang iba nga, hindi karapat-dapat mag-priest, tumatayong as a priest. Sino yon? Saul. Kasi alam niya, ang pinakikinggan lang ni Lord ay priest. Kaya no wonder. Kung naintindihan nyo, mga tatay, naintindihan nila. No wonder. No wonder. At
Pagka may problema, ang sinong hahanapin? Ang priest. Tulad ng paghanap ng Pang-Diyos kay Adan. O bakit nagkakagulo ang pamilya nyo? Nasaan ang priest? At walang nangyari sa office lang to, nasaan yung priest? Bakit nagkakagulo dito sa school? Nasaan ang priest? Hello? Palakpakan natin ating Panginoon Diyos. So God is telling us, kapatid, kung talagang tatayo ka sa priest, hindi mo kinakalang may magbabasa ng Bible para sa'yo. Hindi mo kinakalang mayroong mananalangin para sa'yo. Hindi mo kinakalang may ibang tao paglalapit kay Lord para sa'yo. Kung gagampanan mo yung pagiging saserdote mo o priest. Pwede bang tumingin ka sa katabi mo, turo mo. Kung close kayo dyan, medyo itok-tok, iyan mo yung dibdib. Hoy, priest ka. Amen? Amen? So, ibig sabihin, hindi dapat maging dependent ka sa ibang tao. Kaya ka nga naandyan eh. Can we say amen? Dapat matagal na na-receive ng kasama mo sabay yung favor ni Lord kung tumayo ka lang as a priest. Dapat matagal nang maaring naayos yung mga problema na yan kung tinayuan mo lang as a priest. Ang problema excuses ang hinahanap mo. Hindi yung pagiging accountable mo at ang pagiging responsible mo. Naghahanap ka lang dahilan, busy kasi ako Pagod ako, antok ako. Hindi ko na kaya. Daming schoolwork, daming trabaho. Tandaan mo, sinong hahanapin ni Lord pag may problema? Ikaw. Turo mo katabi mo, ikaw. Pangatlo, as a priest, you should fulfill your priestly responsibilities. Can we say amen? So ano itong mga duties na to? Magbibigay ako ng 2. Malapit lang matapos. Very short lang itong message na to. Pero nakakasabay ba kayo? Number 1, magbibigay lang ng 2. Pinapakahalaga. The priests were to be holy. Patay. Kaya pala marami hindi pinakikinggan ng Diyos. Kaya pala ang daming nawawasak na family. Why? Kasi ang priest dapat banal. Exodus 19 verse 6, Contemporary English Version, "But you will be my holy nation and serve as a priest." Moses, that is what you must tell the Israelites. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng holy? Sa salitang Hebreo. Kasi ang Old Testament, sinulat ito sa Hebreo. Ang ibig sabihin ng holy ay kadoshe. No? Kadoshe. Ibig sabihin sagrado o sacred. Ibig sabihin angel. Kaya kita mo katabi mo, lahat ng gumaganap as a priest, anghel yan. Tingnan mo mukha niyan. Saint o sanctuary. Yan ang ibig sabihin ng holy. Para kang anghel. Sagrado ka. Para kang sanctuary. Santo ka. The Exodus 19:20, Good News Translation, "Even the priests who come near me must purify themselves." Listen attentively, kapatid. Lalo kung maraming David dito. Ako, feel ko parang si David ako na mahina. Pero kailangan ka ng family mo. Kailangan ka ng work mo. Kailangan ka ng schoolmates mo. Kailangan ka ng kapitbahay. So kung gusto mo, may privilege ka, importante, we must be holy. Sa 1922, "Even the priests who come near me must," lahat magsabing must purify themselves. Or, kung hindi tayo magpakaayos, sabi ng Biblia, "I will punish them." Ito na kaya nangyayari kung bakit ganun nangyayari sa paligid natin. Kasi yung supposed to be ng priest, ayaw magpakaayos. Ayaw magpaka-Kristiyano. Ayaw magpakatino. Kaya nangyayari, anong sabi ng Pang-Diyos? "I will punish them." It means to make yourself holy
before you try to come near the Lord. So, responsibility natin. Kung feel na feel mo yung kabigatan for your family, feel na feel mo yung burden mo para doon sa satellite, sa cell members mo, doon sa community nyo, sa satellite nyo, sa school nyo, then, bago ka lumapit, tiyakin mo, tanggap ka kay Lord. Kasi wala namang ibang makakalapit eh. Maliban sa'yo. Pero ang sabi ng Bible, ito mo ning gawin mo. Before you come to me. Tama po ba? Before you try to come to me, anong kinakailangan gawin mo? Be holy. Hindi mo sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos. Can we say amen? Sa 1 Peter 2:5, sa New Testament, baka sabihin niya, sa Old Testament lang naman yan eh. Oh, even sa panahon natin ngayon, yan ang utos ng Biblia. Ang sabi ng 1 Peter 2:5, 8 hanggang verse 9, and you are, sabay-sabay natin basahin, and you are living stones that God is building into His spiritual temple. What's more, you are His. Ina-address na rito lahat ng Kristiyano. Hindi lang Old Testament saint, kundi lahat na ng Kristiyano. Anong sabi rito? You are His. Sino yung His dyan? Si Jesus Christ ang Diyos. Pag-aari ka ni Lord. Hindi ka pag-aari ng iba o nino man. So, ibig sabihin, accountable tayo kay Lord. Tayong saserdote niya eh. Tinawag ka niya as a saserdote. Priest niya. Responsibility. Hindi mo pwedeng bita. Pagka binitawan mo yan, kawawa ang family mo. Kawawa satellite. Kawawa ang sa school mo. Kawawa sa work mo. Hindi mo pwede sabihin kay Lord, busy kami sa business namin sa work. Busy kami sa school. Busy kami sa mga project. Hindi mo pwede alibay yan. Kaya nga ikaw pinili, tinawag eh. Dahil ikaw ang gagamitin ni Lord para yung mga taong gusto iligtas ni Lord ay makalapit at siya rin ay makalapit sa kanila. Can we say amen? Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. Hindi yung para matuwa ang tao, kundi para matuwa ang Diyos. And He is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word, and so they meet the fate that was planned for them. Ayan na. Bahagi para ng plano yon ang ating Pangdiyos. Kaya ka nga naandyan para hindi mangyari yung mangyayari kung ginagampanan mo, priest mo, Brother Jess. So kung meron man nangyayari hindi maganda sa loob ng family, meron man nangyayari hindi maganda sa work o school, marami na papahamak at isang araw pagka tumunog ang trompeta, grabe ang mga senyalis ngayon, makikita nyo yan sa Facebook, grabe ang mga posting ngayon, Jesus Christ is coming soon. Kapatid, kawawa sila. At pananagutan mo sila. Verse 9, but you are not like that. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka katulad nila. That you are, for you are a chosen people, you are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others ang alin, anong papakita mo sa classmate mo, anong papakita mo sa kasama mo sa trabaho, anong papakita mo sa loob ng family mo? Ang goodness ng Diyos. Kaya kung di mo gagampalan ang paging priest mo, sino makakakita ng Lord pala ay handang patawad? Eh ikaw masyado kang busy, walang panahon, o focus ka lang sa sarili mo. Eh, kawawa anak mo, kawawa asawa mo, kawawa ang magulang mo, kawawa classmate mo, kawawa co-teachers mo, kawawa teachers mo, kawawa ang boss mo, kawawa. Maraming kawawa, kapit-kapit bahay mo. For He called you out of the darkness into His wonderful light. At pwede mo nang dagdagan yan, tuldok. Tinawag ka out of darkness to become His royal peace. Mali ba sinasabi ko? Yun na rin ang laman yan. Tama po ba? Kaya ka nga pinatawad ni Lord eh. Kaya ka nga sinagip.
Kaya nga si Pastor Big, kahit na maraming karupukan, maraming masama in the past, at mahina hanggang ngayon, para nga tumayo as a priest. And marami siyang gustong iligtas. At kayo, ganyan din. Hindi lang katungkulan ni Pastor Vic yan. Katungkulan natin lahat yan. Can we say amen? So as God priest, we are to be holy and set apart for God. It means, sino? Tayong lahat. So ganito dapat ang pag-iisip natin. We need to think this way. I am a priest. Not magsabing, I am a priest. I am to be holy. So anong unang katungkulan ng priest? Holy. Pangalawa, the priests are to intercede for others. Dito lang magtatapos. Ibig sabihin, prayer intercessor ka. Tagapanalangin ka pa sa kanila. Ito yung gusto kong maintindihan ninyo. Habang nagkakwentuhan kami ni Sister Tripina, iniisip namin title nito, biglang na-impress ng Panginoon Diyos ito sa mind ko. Sinulit ko agad. At gusto ko i-share ito. Ang sabi rito, next, these two are closely connected. Ano yung two na yun? Yung priest at paging intercessor. Explain ko sa inyo yan. These two are closely connected. You cannot approach God in prayer and be acceptable if you are not a priest. Tama ba o mali? Kaya kahit pray ka ng pray, kung hindi mo talagang tinatayuan ang paging priest mo, hindi ka makakalapit. Kasi sino lang nakakalapit kay Lord? Priest lang. So nagtataka ka ba kung bakit parang walang like sa prayer mo? At ikaw naman tampung-tampo ka kay Lord? Ang iba naman ang problema, ang pagtampo ni Lord, dinadami si Lord, lumalayo. Si David, kapatid, kahit discipline siya, palapit siya parati kay Lord, hindi siya palayo. Yan ang magandang character kay David na dapat gayahin natin. At anong problema? Huwag palayo, palapit kay Lord. Ang unawang-unawa ni David na priest siya. Okay. So, sino lang nakakalapit kay Lord? Priest. Okay, basahin natin ito. You cannot approach God in prayer and be acceptable if you are not priest. And next, you cannot be a priest if you will not live separated for God dapat to. Separated for God and be holy. Pakiayos mo lang yan. Hindi separated from God, for God. Separated for God. So, connected ang priest at taga-pamagitan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kung priest ka, makakalapit kay Lord. At meron kang karapatan mag-pray. Lumapit in prayer. Can we say amen? Pero kung hindi ka priest, kahit anong pray mo, tama ka, ipakikinggan ni Lord. Kasi ang pinakikinggan lang ni Lord ay sino? Privilege natin yan. Ang problema, hindi nyo nakikita yung privilege na yon. Na dahil sa'yo, mailalapit mo family mo. Dahil sa'yo malalapit mo kung tatayuan mo as a priest. Kaya importante, tayuan mo as a priest. Ang priest, they intercede pa sa tao kay Lord. Si Jesus Christ, ginawa niya yan bilang high priest natin. At since anak tayo ni Jesus Christ, dapat ganun din gagawin natin. Si Paul, ganun ang ginawa ni Paul. Ang sabi sa Romans 10:1, Dear friends, my greatest wish and my prayer to God is for the people of Israel to be saved. Ginawa ni Jesus Christ, ginawa ni Paul, dapat gawin din natin. Sa Psalms 5:3, In the morning, O Lord, you will hear my voice. Ganun din ginawa ni David. In the morning, I will prepare a prayer and a sacrifice for you. And watch and wait for you to speak in my heart. Na gusto ko maintindihan ninyo ito, kapatid. Araw-araw, ilalapit natin sila kay Lord in prayers. Riske. Huwag ka mapagod mag-pray pa sa family mo. Huwag ka mapagod mag-pray pa sa kapitbahay mo at sino man. But, importante rin, bahagi ng trabaho ng priest o ikaw. Anong sinabi rito?
and wait for you to speak in my heart. Ito yung problema ng marami eh. Hindi talaga nila ginagampan ng priest. Akala nila ang priest mananalangin lang. Trabaho ng priest makikinig din kung anong sasabihin ni Lord. Kaya ang dami nating problema, dami nating kapalpakan, tapos iyak tayo ng iyak. Lord, bakit? Lord, tagal ko nang pinagpe-pray ko. Ang problema, acceptable ka ba kay Lord as a priest? Number 2, kung acceptable ka, tinatayo mo kasi ang priest mo, nagpapakabanal ka, ang tanong, nakikinig ka ba? Baka po salita ka lang, pus kahingi. Penge. Pero hindi ka handang makinig. Ang priest, dapat ay, nakikinig din sa sinasabi ni Lord. Kaya kapatid, ang encouragement ko sa inyong lahat, seryosohin natin ang pagiging sacerdote. As a priest, sa loob ng pamilya, sa school, sa work. Seryosohin mo ang pagiging prayer warrior mo. Pagiging intercessor mo. Kapatid, advice ko sa inyo, sulat nyo ang mga pangalan. Alam nyo ako, araw-araw, kasi di ba may GC ng prayer warrior, Team Dasal, may GC ng prayer builds. Tapos meron kaming GC mga classmates ko noon. Meron akong mga GC kapatid, ang mga kapatid ko, pamangking ko. May GC kami ng kasama ko sa work noon, kasama namin Lita. Alam niyo ba, pagka-share ko ng yung ginagawa ni Luz, prayer focus, Lord, i-recite ko rin Psalms 23. Lord, dalayan ko, Lord, ito mga sinusulat namin, pinopost namin, ay mag-impact sa lives mga ganto-ganto. Lahat yan iniisa ko. Lord, I pray na ang kingdom come, thy will be done sa Kalangboy. Lord, I pray, Lord, maisilang sila sa kaharatan. And I plead for blood. Isa-isa ko sila binabanggit araw-araw. Why? Siniseryoso ko ang pagiging priest ko. Kasi alam ko, dapat ito'y naiintindihan nyo. Alam ko, ako lang ang pakikinggan ni Lord. Ngayon, kung hindi nyo naiintindihan na kayo lang pakikinggan ni Lord, wala lang ang pagpe-pray nyo. Hindi nyo siseryosin. Pero kung naiintindihan nyo, kayo lang ang pwedeng pakinggan ni Lord, mag-iiba ang quality at ang lalim ng prayer. Sana nagigets nyo ito, kapatid. Kasi you have the privilege. Huwag nyo sayangin itong mensaheng ito. Can you say amen? So, sino yan sa pamilya mo dapat mong pag-pray? Sino yan sa kasama natin dito dapat mong pag-pray? Sino mo nga sa pastor na alam mo may mga problema, may pinagdadaanan, at mga members dito sa church, basta may message, ang dapat mo pag-pray? Dapat iisa-isahin niya mo yan. Now listen, Luz, at sa inyong lahat, may assignment ako binibigay sa hinintay ko yan, Sister Luz. Ito ang isang suggestion ko sa inyo. Make a list in prayer. And i-split mo yan. Pari sa Sunday, pag-pray mo ang pastors at churches. Sana nagte-take note ka, Luz, kasi tagal na yan eh. Mondays, pag-pray mo yung mga pamilya. Tuesday, pag-pray mo mga church at cell at mga satellites. Wednesday, pag-pray mo mga may sakit. Thursday, pag-pray mo mga bansa at mga elected officials. Grabe ang nangyari nga sa Israel. 3 na yung bumobomba sa kanya. Ay, 4 pala. Houthi, Iran, Hamas, Hezbollah. Kumbaga bugbog saradong Israel. Sana pinagpe-pray niyo Israel. Bayan ni Lord yan. Friday, pray for the neighborhood, community nyo. And Saturday, pag-pray nyo yung mga ligaw, mga lost. Seryosoin mo, araw-araw pag-pray mo yan. Gawa ka lang list. Araw-araw iba. And be faithful to guard your loved ones, pamilya mo, in prayer. Alam niyo sa John 17:12, patungkol kay Jesus Christ, iba si Jesus Christ pagka mag-pray eh. Sa ng katawang tao. Ang sabi niya rito, while I was with them, I kept them safe by the power you have given me.
I guarded them, not one of them was lost except the one who had to be lost. Para ba nga, no? Nakapredestined na si Judas. This happened so that what the scripture says would come true. Sino rito nakakaalam yung haba ng buhay mo? Meron ba? Wala. Si Jesus kasi sabi niya, habang nabubuhay ako, I protected them through my prayers. Dapat ganun din tayo. Mga magulang, mga nanay rito. Alam niyo kung meron mas nagmamalasakit sa mga anak, nanay. Dapat mas matindi prayers niyo sa anak niyo. But ayoko excuse mga tatay, head of the family tayo, priest talaga tayo sa family. Hindi natin alam when ka i-get ni Lord. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka dyan sa work na yan. Baka isang araw, ililipat ka na naman. Isang araw, graduate ka rin sa school. So habang naandyan ka, kapatid, seryosohin mo ang pagiging priest mo. Pray for them. Pray for them. Maging matapat tayo sa panalangin, lalo sa pamilya natin. Tandaan nyo, may kaaway, may demonyo, nangawasak sa asawa mo, sa mga anak mo, sa parents mo. Ikaw ba ay seryoso pinagpe-pray mo? Protektahin Diyos ang family mo laban sa paninira ni Satan. Paliwanag, sinasabi ng Diyos sa inyo sa umagang to, be a priest. Just think of this, no? Tumayo tayong lahat. Tatayuan mo paging priest mo. Si Daniel, tatayuan niya ang paging priest niya. Lahat matatay rito, tatayuan ang paging priest niya. Lahat ng nanay rito, tatayuan niya ang paging priest niya. At hindi lamang sa loob ng church, hindi lang sa loob ng pamilya, but sa work nila at sa school. Grabe, no? Things will be different. Sa palagay niyo kaya? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko? Magkakaroon ng dating. Bakit? Merong iba kayong mapapansin. Bakit? Biglang may tumayong pare sa work mo. Biglang may tumayong pare sa school. Biglang may tumayong pare. Just try to imagine kung anong mga changes mangyayari. Dahil this time, ang tenga ng Lord ay nandun na. Ang favor ng Lord ay nandun na. And again, habang nag-uusap kami yung Tripina, I think last Friday doon, biglang in-impress ni Lord sa mind ko. Diba nagtanong mga disciples kay Jesus Christ, Lord, teach us how to pray. Anong sagot ni Jesus Christ? This is how you must pray. Our Father, who art in heaven. Kabisado nyo yan, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy kingdom come. Thy will be done. Anong tinawag ng Biblia patungkol sa mga Kristiyano, manampalataya? Diba, we are a kingdom of priests. Tama ba? So, message na tatalakayin natin this morning is about being called to be a priest. And being a priest for the Lord ay ito isang uri ng pribilehiyo.